Umuulan, no? Papaulan ka na naman. Hindi ako parang magkasakit boyfriend ko. Ikaw na naman pala. Kukulitin mo na naman ba ako? Alam ko na ang lahat. At alam kong wala kang maalala. Pati akong girlfriend mo, hindi mo maalala. May lalaki nagsabi sa akin. At yung lalaking yun, ay yung tumulong sa'yo ng 2 taon na nakalipas. Wala ka ba naalala sa akin? Kahit ni isa? Ang totoo niyan, nung una kitang nakita, nagulat ako. Di naman kita kilala eh. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagulat. Siguro, dahil lagi kitang nakikita sa panaginip ko. Nakalimutan man ng isip mo ang lahat. Pero tandaan mo, ang puso hindi nakakalimot. Kaya, alam ko, ako pa rin sinisigaw ng puso. Kaya pala gabi-gabi, napapanaginipan ko may kasama akong babae dito. Hindi malinaw ang mukha niya eh. Pero ngayon, alam ko na kung sino yun. Alam mo ba bakit napapanaginipan mo tong lugar na to? Kasi dito nagsimula ang lahat. Dito nagsimula yung storya natin dalawa. Dito ko tayo nagkakilala. At dito rin kita sinagot. Yun pala yung dahilan. Bakit bumabalik-balik ako dito nang hindi ko alam ang dahilan? Oo, Jex. Ang lugar na ito at ang babaeng nasa panaginip mo ay ako. Sorry kung hindi kita maalala. Kahit sariling pagkatao ko, hindi ko pa talaga maalala sa ngayon. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang maalala mo ang lahat. At hinding-hindi na ako mawawala sa piling mo. Jex, please lang ha. Huwag ka na mawawala sa akin. Kasi, hindi ko alam kung kakayanin ko pa kung mawawala ka sa akin. Araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Heto tayo sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap. Uy, ang galing mo ah. 2 taon nang wala si Chicks pero andito ko pa rin sa kanila. Ang totoo niyan, bibihira na lang ako umuwi sa amin. Dito na ako nakatira eh, kinala ate. Ate ni Jex. Kasi, babakasakali ako na baka bumalik siya. Ang galing naman. Alam mo, kaya ako rin tinigil yung nararamdaman ko kay Jex kasi nakita ko sa mata mo at sa mata niya na mahal niyo ang isa't isa. Sino ba naman ako, diba, para ipagpilitin yung sarili ko? Marami namang iba dyan. Oo nga eh. Alam mo ba dati, akala ko bakla yun. Kasi, biruin mo yun, wala siyang time para sa mga babae or sa mga love life na yan. Ang oras niya lang o ang binibigyan niya ng time, ate niya, family niya, ganun. Kaya, naisip ako, ikaw na lang kaya niya ako, ganun. Ako na nag-first move sa kanya. Kaya akala ko bakla siya eh. Parang di lalaki. Talaga ba? Ano sa mga nangyari na nag-first move ka sa kanya? Oh, so ayun nga, di ba? Sabi ko sa kanya, ligawan niya ako kasi gusto ko siya. Pero alam mo ba, sinabi niya sa akin, gusto niya din daw ako. Kaya todo kilig si ante mo, di ba? Sino ba naman hindi kikiligin kasi crush ba ka ng crush mo? Kaya sabi ko sa kanya, ligawan niya ako. Ayun, simula nun, ginawa niya yung mga requirements na gusto ko, yung mga pandiligaw, ganun. Tapos pupunta siya sa bahay namin, pupunta ako sa bahay nila, ganun. Tapos, dun sa lugar na yun, sinagot ko siya sa tambayan namin. Ah, kaya pala. Alam mo, nung pumunta ako dito dati, di ba? Naalala mo yun? Nung pumunta ako dito dati, nagulat ako kasi dumating ka. Akala ko ikaw yung ate ni Jex kasi di ko pa nakikita yung ate niya, di ko pa siya namimit. Ayun,
Nagselos pa nga ako sa'yo nun. Sorry ka, nauna si ante mo. Ano ka ba? Huwag ka na mag-alala kasi dati pa yun, di ba? Ang mahalaga, kaibigan na tayo. Oo naman. Tsaka, okay na ako. May iba na ako nagugustuhan. Oo nga pala. Hoy, nakapalan ba si Jex na nakakaraan? Tess, spill the tea! Ayun nga eh, hindi ko naabutan eh. Ikaw ba naman kasi harangin ni Enchong? Tapos ang dami pang sinasabi. Sabi ng mga bata na kasi nag-tricycle. Hindi ko na naabutan. Girl, bakit kasi pinakawalan mo pa? 2 taon mo nang hinahanap yung tao, tapos papakawalan mo, hayaan mo ng ganun-ganun lang? Baka ba naman? Sorry naman. Hindi ko naman kasi alam yung gagawin ko nung araw na yun. Halo-halo na yung emotion ko. Galit, lahat na, gano'n. Namimiss ko siya, gano'n. Kaya nung nakita ko siya, punong-puno ng galit yung isip ko, pati yung heart ko. Na hindi naman dapat kasi, dapat inintindi ko na lang siya, di ba? Kala ko, kinalamutan na niya ako, kaya gano'n na din yung galit. Pero ano, nakita na ba ulit kayo? Alam mo na ba kung saan siya hanapin? Oo, kita kami kagabi. Nag-usap kami, sabi niya sa akin, hindi niya pa din daw ako naalala. Kaya sabi ko, tulungan ko na lang siya. Pagkatapos nun, inatid ko na siya sa bahay na tinutuluyan niya ngayon. Alam mo, te, nakakinig talaga yung love story niyo. Kasi alam mo, sa TV ko lang talaga napapanood yung ganyan eh. Di ko naman alam na mangyayari pala sa totoong buhay. Hindi ko ngayon na-expect na magkikita kami. Kaya nga sobrang saya ko ngayon, di ba? Hindi naman halata. Pero simula ngayon, hindi ko na siya papakawalan. Aba, dapat lang. Pero, kilala mo na ba kung sino gumawa nun sa kanya? Oo, nakapagsabi sa akin yung lalaking tumulong sa kanya. Eh, sino daw? Si Enchong. Ano? Si Anchong? Yung matagal nang naliligaw sa'yo? Oo, garuin mo yun, 2 taon na siyang nangungulit at nanliligaw sa akin. Yun pala, nasa malapit lang yung gumawa nun sa boyfriend ko. My gosh, hindi ako makapaniwala. So, anong balak mo? Papakulong mo ba? Samahan kita. Siyempre naman, di ako papayag na hindi makukulong yun, no? Kailangan nun managot sa ginawa niya sa boyfriend ko. 2 taon kaya ako nag-taste. O paano? Tara na, ano pa natin mo dyan? Huwag na tayo magsayang ng oras, baka makapagtago pa yun. Tara na. Kuya, pasensya ka na, late ako Okay lang. Ano? Nagawa man ba yung inutos ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na malinis yung kilos mo para di tayo mayari kay kuya. Oo boss, nagawa ko na. Muntikan pa nga mauli ng kuya mo kagabi. Paano? Ano nangyari? Baka nakahalata yun Nakita nga niya na kausap ko yung girlfriend ni Jex. Pero huwag kang mag-alala, naitanggi ko naman. Mabuti yan. Kailangan nating maging maingat. Mabilis kasi makahalata si kuya. Akala ko nga mahuli ako kagabi. Hindi ko alam na nakabantay pala siya dun habang kausap ko yung girlfriend ni Jex. Mag-iingat ka naman sa mga galaw mo. Alam mo na mangyayari sa atin dalawa kapag nalaman niya ni kuya. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, iingatan ko. Tsaka nga pala, baka pumunta mamaya yung girlfriend ni Jex sa police station. Sige, ayos yan. Sabihin niyo sa kanila. Nasa bahay lang si kuya. Para din na kayo mahirapan maganap. Sige po, sasabihin ko. Malaking tulong po yung informasyon na yan. Paano? Una na po ako para masabi sa kanila. Sige, basta mag-iingat ka sa mga galaw mo. Kaylee, ano bang ginagawa natin dito? Basta sumama ka na lang. Yasha, ikaw na magpaliwanag dyan sa boyfriend mo. Jex, kaya tayo nandito. Gusto ko mapigyan ng hustisya yung nangyari sa'yo. Kasi ako papayag na ganun lang yun. Mabigyan ng hustisya? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin yun? Okay naman ako Dito naman ako. Buhay naman. Jex, hindi pwede yun. Munti ka na mamatay, mahigit 2 taon ka nang nawala sa akin. Hindi ako papayag. O sige, kayong bahala. Pero ano bang plano nyo? Jex, sabi kasi sa akin niya siya, may kipagkita daw tayo dun sa taong makakatulong sa atin na mahuli yung taong gumawa nun sa'yo. Tama siya. Kaya wag mo na ako kontrahin, please lang. O sige na. Alam ko namang di ako mananalo sa'yo Alam kong ipipilit mo pa rin yung gusto mo. Tara na.